Ako been nothing in the ayong like it. A little update regarding sa earthquake here in Iloilo City. It happened last night. So, nabigla na lang din kami. Actually, like around 10 p.m. kasi nangyari yun. So, bedtime na. And then, we didn't expect it. There's no alarm then sa building. And then, nag-brown out. So, yun yung first sign. Nag-brown out and then within like few seconds, nag-ano na, lumindol na. And then, madilim yung room. Pero yung hallway, may ilaw. And then, so, nagpanic na ako after mga 10 seconds yung lindol. Kasi palakas siya ng palakas. Nag-start siya ng mahina. And my mom started playing. And then palakas siya ng palakas nung mga 10 seconds na ganyan. Sabi ko, wala ba tatagal? Sabi ko ka dyan, hindi na to basta-bastang lindol. Sabi ko, tara na. Tapos siya, naliligo siya, nagsishower siya, tapos patapos na. Nagdadry na siya ng katawan. And then, kami naman ni Ava, nakapajaman na kasi kami, kasi matutulog na. And then, kaming dalawa ni Ava, nakasandals na din kami. So, sabi ko, tara na! Wala nang time mag-prepare pa. Buti na lang nahablot ko yung wallet ko. Pero naiwan ko yung cellphone ko. Wala kaming dalang cellphone. Tapos si John, sabi niya sa akin, magbibihis pa ako. Sabi ko, wag ka nang magbihis. Buti na lang nahablot niya din yung bathrobe niya at saka yung sapatos niya naka-ready na din. Nalapit sa pinto. So, yun yung nasuot niya din, yung sapatos niya. And then, yung susi ng sasakyan, buti nahablot niya kasi nandito lang sa table. So, pag sabi ko ng tara na, let's go na, takbo na tayo sa exit, sa staircase. Ba naman kasi 14, nasa 14th floor kami. So, sabi ko, dalian na natin kasi grabe talaga yung pag-shake ng building. My mom started praying for God. And then, nagdasal na din ako kasi nga nakakatakot talaga. As in, hindi ako naka-experience ng ganun. Hindi din to naka-experience sa Ava, pero kalmado lang din siya. Tapos kahapon, sumisigaw ako sa hallway kasi walang alarm. As in, talagang walang alarm. Sabi ko, paano kaya kung may mga natutulog pa na tao dito sa floor namin? Baka hindi nila alam. So sumisigaw talaga ako sa hallway. Sabi ko, may lindol, ganyan. Sabi ko, may lindol. Tapos, yun. Pero tumakbo na kami ni Jan. Tapos tumawag sa akin yung guard sa intercom. And then sabi sa akin, Ma'am Kat, ganyan. Akit ako dyan, tulungan kita kay Ava, ganyan. Pero hindi na ako naghintay. Dire-diretso na kami, bumaba ni Ava. Hinawakan ko na si Ava. Wala talaga, naka-pajama lang ako, walang bra, walang... Pajama na, matutulog na kasi, diba? Hinawakan ko sa Ava, tapos takbo na kami sa exit, sa staircase. Lumilipad talaga kami ni Ava, tagdadalawang hakbang yung talon namin. Kasi nga, syempre, nasa 14th floor ba naman kami, di matagal kami makababa. And then, mga nasa 10th floor na kami, hingal na si Ava. Sabi niya, ma'am, nanginginig yung mga paa ko, ma'am. Sabi ko, malayo pa tayo. Iba na, sa 10th floor pa lang tayo. Ayun, inihila ko talaga siya. Tapos sinisigawan ko si Jan na, dalian mo, ganyan. Tapos dire-diretso lang kami sa hagdanan. Kasi, syempre, hindi ka pwede mag-take ng elevator. That's the last place you wanna be. Ma-stuck ka sa elevator ng may fire o kaya lindol. And then, so, yun nga, yung guard naman na tumawag sa akin sa intercom, sobrang bait niya. Nagkaabutan na kami na sa mga nasa 5th floor na, and then binuhat niya sa Ava, and then nagmadali pa rin kami takbo-takbo. And then nakalabas kami. Then nakita namin si Peter tsaka si Rona, yung aming friends dito din sa building. And yun nga, sobrang nakakatakot yung experience na yun. Sana hindi na namin ma-experience. Pero parang nasa ata yun 6.7 daw magnitude dito sa Iloilo City. Talagang grabe talaga. Mas grabe talaga kasi pag nasa high-rise ka, talagang ramdam mo yung yanig. Talagang ramdam mo siya. And yung building din,
saludo din ako sa building kasi nga walang damage, walang nabasag na mga salamin, walang major structural na damage. Talagang nakatayo siya lang. Wala, minor lang, mga crack lang, mga pintura lang niya, yung mga ganyan yung nasira. Pero yung structural niya, nakatayo pa rin. And yung pagewang-gewang niya, ay ano talaga yon para resistant niya sa vibration ng earth. So, para hindi siya bumagsak. So, nakatakot pa rin, oh my God. Pero thank God, na-survive namin yung pagsubok na yun. First time ko maka-experience ng ganun. And, yun, na-save naman kami. Thank God. At saka, maganda yung quality ng Mega World. So, na-save. Yun lang. So, nandito pa rin kami. And sabi daw, may bagyo na parating. And then, meron pang aftershock na mga 1 week. Actually, last night, hindi na kami dito natulog kagabi. Nag-check-in na lang kami sa ibang Airbnb kasi natakot na kami bumalik. So, thank goodness si Jan, hablot niya yung susi. And then, habulot ko naman yung wallet ko. Buti na lang, meron akong cash doon, tsaka nandun yung credit card ko. So, nakapag-check-in kami sa ibang Airbnb kagabi. And yung pakiramdam ko pa rin, parang hindi ako makatulog. Parang feeling ko, oh my God. Pero naka-ready na yung bag namin. So, this time, mas ready na kami. Hindi na tulad dati, yung passport. Oh my God. So ngayon naka-ready na yung backpack. Tapos yung wallet, mga gamot, ganyan. Importante yon. So, mga papeles, birth certificate, mga ganyan. So, naka-ready naman siya dati. Kaso lang nasa maleta. Kung mabigat yun, namang hilahilahin mo yun sa sa hagdan. So, eto, naka-backpack na siya, naka-set na. So, pero sana hindi na namin ma-experience yun. And dasal lang talaga, no? Yun naman talaga kasi yung magsisave sa'yo eh. Pag araw mo na talaga. So, kailangan magdasal ka talaga. So, yun lang, ang update. So, hindi ko alam kung makakatulog ako mamayang gabi. Napuyat talaga ako. And, ang lakas din ng ulan kaninang umaga. Mga daling araw na siguro. Yun yung bagyo siguro na dumating. And then, parang yung Taal Lake daw Taal Volcano, nag-i-erupt din, sumasabay. So, ano ba yung nangyayari sa Earth? Okay, yun lang. Yun lang yung update. Safe naman kami dito. So far, so good. Wala din nasakta dito sa building. Lahat safe yung mga tao. And then, yun nga lang, walang alarm. So, hindi ko alam kung mga nalaman ng tao. Pero, imposibleng hindi mo malaman. Kasi talagang gumagalaw-galaw ka. Hindi, pagtayo ko nga, talagang gumagalaw ako para akong lasing eh. So, ganun talaga kalakas yung nasira yung divider ng cabinet ko. Pero yun lang naman kasi may mabigat din kasi yung pinapatungan nun. So, yun lang yung update. So, thank goodness at walang nasaktan. Yun lang sa location ng Cebu, maraming mga nasaktan kasi mas grabe, kasi mas malapit sila dun sa pinaka kung saan nag-start yung lindol sa Bogo City, Cebu. So, kawawa naman yung mga tao. So, stay safe and magdasal.